teach you how to make organic fertilizer para sa inyong mga plants. Yung mga plants na kung saan gusto mong patabain. Ayan. So, since meron tayong mga banana peel, ayan, nagprito tayo ng banana. So, ito mga banana peel. And then sa ilalim, meron din tayong tubig na pinagkuluan ng kamote. So, yung kamote natin. Ayan. So, pinagsama ko na. And of course, dagdagan pa natin yan ng mga kitchen scrap po natin. And ilagay na din natin yung mga ganito, kitchen scrap na kung saan ito ay sayote. And syempre, yung talbos ng sayote. And yung ano pala, yung banana peel, kinat-cut ko na din. Gumamit po ako ng gunting. Ginunting-gunting ko para mabilis ang paglabas ng kanyang nutrients na potassium sa balat mismo ng banana. So, ayan. Meron pa tayong kitchen scrap na kung saan it's a celery. Ayan, paghaluin lang natin, okay? Yung mga kitchen scrap. Any kitchen scrap na matatagpuan sa inyong kitchen ng mga peel ng mga prutas at mga gulay na basura. Pwede nyong gawing organic fertilizer. And dagdag na din natin tong peel ng papaya. Ayan. Ayan. Nalagay na natin. Na-mix na natin. Na-cut ko na rin. And ayan. Hanap lang tayo ng lalagyan. Pwedeng plastic na kung saan pwede natin ilagay doon ng 1 to 2 days. Ayan. Since nalagay na natin sa container, lagyan natin ng tubig. Kung gaano kadami ang nilagay mong kitchen scrap, ganun din kadami yung tubig. And make sure na yung tubig na ilalagay mo is yung groundwater, yung walang chlorine, yung normal lang na tubig. Ayan. So, antayin lang natin 2 to 3 days or 1 to 2 days, depende sa'yo. And takpan natin. Ayan. So, yun po ang ididilig natin sa ating mga halaman. And syempre, tingnan natin kung tataba yung ating halaman. And pandilig din natin sa mga napat natin na mga kape at kung ano-ano pang mga halaman sa ating mga bakuran. Ayan. So, meron tayo ditong laging dinidiligan ng organic fertilizer na nagagawa natin coming from our kitchen scrap. Ayan. Ito pa ang tataba nila. Ayan, guys. So, yung iba kakatanim lang. Kaya, let's see. Ito pa. Kakakuha ko lang ng bunga. Kaya ganyan yung itsura. And this one too. Let's see, guys. Ayan, after 24 hours, gawin na natin is extract natin yung tubig. Okay? Oops. Ikaw na bahala kung paano mo kukunin yung katas. Basta i-drain mo siya, kunin mo yung And tubig. make sure na kung i-dilute natin sa tubig. And make sure na kung gaano kadami yung tubig na nakuha nyo, ganun din yung tubig amount ng water na ilalagay nyo mismo. I-mix nyo sa nakuha nyo na mga kitchen scrap. Ayan. Mix natin sa tubig. And yun, guys, ready na pang dilig ng ating mga halaman. Yan, dilig na natin. Calamansi. Ito naman, another. And ayan, naipad natin na utong. Diligan din natin. Diligin din natin sa ating talong para matamis-tamis ang kanyang bunga. Yan. Ito yung ating sili, ang taba. Dahil organic fertilizer yung nagagamit po natin. Ito pa siya.
And syempre, since hindi pa naman matagal na nagamit natin to, pwede pa natin dagdagan ng ating mga kitchen scrap. Katulad ng banana peel po ulit at kung ano-ano pang matatagpuan sa ating mga kitchen na mga patapon na mga nabubulok na basura. So, syempre, pwedeng dagdagan ulit ng tubig para gamitin ulit sa susunod. And pagkatapos naman, pag clear na yung water, and itatapon na natin to or lagay na natin sa ating compost pit. So, meron tayong compost pit na sa sako lang kasi wala tayong paglalagyan. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung compost pit din natin na nilagay na natin dito sa may sako. And hopefully, ma-decompose yan for a few months or isang buwan lang. And pwede din natin pang-abono ulit or gawing pang-abono din sa ating ibang pang mga halaman or gawing pwedeng pagpatan ulit ng ano pa mang mga halaman na gusto nating itanim. Yan guys, ganun lang ka-simple. Like and subscribe and shout out to everyone.